maikli lang to, patungkol po sa Holy Week dahil tayo ay Biyernes Santo ngayon, no? So, kaya kailangan ay patungkol sa Semana Santa o Holy Week. The prayers, no? May S kasi hindi lang isa ang prayer ni Lord sa krus eh. The prayers of Jesus at the cross. Ang mga panalangin ni Jesus sa krus. Diba? Kasi alam natin, bago siya mamatay, bago siya napako sa krus, ay may mga binanggit siyang mga wika. At alam natin, 7 yun. 7 last words at the cross. Pero hindi natin pag-uusapan lahat yun. Kundi, yung mga panalangin lang na binanggit ni Jesus nung nasa cross siya. No? Okay. Ang cross po, ito po ang pinakasentro ng gospel. Dito nakasentro ang gospel ng ating Panginoon. Hindi mo pwedeng i-preach ang gospel na hindi mo sasabihin ang patungkol sa cross. Pag pinreach mo ang gospel, talagang babanggitin mo ang krus na si Jesucristo, no? Ang kamatayan ng Panginoong Jesus sa krus. Sa unang Korinto 15, talatang 3, sinasabi doon ni Apostol Pablo na ang pinakamahalagang importanteng aral na pinreach niya o pinahayag niya ay Christ died for our sins. No? Si Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. No? At hindi mo pwedeng ipahayag na si Jesus ay namatay kung hindi natin gagawin eksakto yung sagot natin. Ano? Yung sagot dito, paano siya namatay? No? Alam natin si Jesus ay namatay. Paano siya namatay? Kasi marami mga tao, pag balitaan mo, namatay si... Kagahapon lang, pinag-usapan namin, pastora, namatay na yung idolo mo. Dati, nung wala pa ako sa Panginoon, sabi, si Nora Honor, hindi ko naman alam kung anong dahilan bakit siya namatay. Di ba? Pag may namatay na tao, pag nalaman niyo yung balitang namatay si ganyan, agad tatanong mo, paano namatay? Di ba? At alam nating lahat, si Jesucristo ay hindi lang basta namatay na parang ordinaryo lang, no? Kundi si Jesucristo ay namatay sa krus. Philippians 2, verse 8. Pilipos 2, talatang 8, na sinasabi doon na si Jesucristo ang namatay sa krus. No? At alam natin, nang siya'y nasa krus, nakapako sa krus, nabayubay sa krus, may mga bigkas siyang mga salita. Okay. Alam natin na ang last word ng mga mamamatay na ay mahalaga. No? Kaya nga, minsan, pag tayo dumalo sa isang burol, minsan, pag nakausap natin mahal sa buhay ng namatay, tinatanong natin, may binilin ba? May mga salita bang lumabas sa bibig niya bago siya mamatay? Kasi, alam natin na mahalaga yun eh. Hindi babanggitin na isang tao, mga salitang ito, na mamamatay na siya. Di ba yung kadalasan, yung mga tao mamamatay na tahimik na lang, kung wala silang sasabihin. Pero may mga tao nagpipilit magsalita dahil alam nila na mahalaga yung kanilang sasabihin. Nakakita na po ba kayo ng dying? Isang taong malapit na mamatay. Tapos, dahil kahit mamamatay siya, hirap na siyang magsalita, hirap na siyang huminga, may sinasabi pa siya. Dahil alam niya na napakahalaga yung mga bagay na kanyang babanggitin. No? At gayon din sa ating Panginoon. Bago siya mamatay, nakapagsalita pa siya ng 7 wika. No? At actually, sa 7 yun, ang 3 doon ay panalangin. No? So, nang malapit na siya pumanaw, may prayers na binanggit ang ating Panginoong Jesus. At sa 7 yun, 3 doon ay panalangin, 3 doon ay prayer. No? Bakit? Hindi nakalimutan ng Panginoong Jesus ang manalangin. Bakit? Kasi si Jesucristo is a man of prayer. Lagi siya nagpe-pray. Nang siya ay buhay pa, nang siya ay kasama pa ng mga alagad,
umikot ang buhay ng Panginoong Hesus sa pananalangin, mga kapatid. Ito ang sekreto para tayo magtagumpay. Ito ang sekreto para tayo ay maging malakas, matatag sa buhay. Sa buhay na ito, pinakita ng Panginoon ang pinakasikreto para lagi tayo maging matatag at malakas. Ano yun? Pananalangin. Kaya si Jesus, nang siya'y nabubuhay at kasama ang mga alagad niya, pinakita niya na ang kanyang buhay umikot sa tinatawag na prayer. Ito yung pinakasentro ng buhay ng Panginoong Jesus. Kasi napakahalaga ng panalangin. Hindi ko alam kung ilang beses kayo manalangin sa isang araw, pero pag leader ka, pag ikaw'y ginagamit ng Panginoon, dapat mas ahead ka sa bawat miyembro. Kung ang mga bawat miyembro ay nananalangin lang ng isang beses o 2 beses isang araw, dapat tayo mas malalim ang inuukol nating oras, panahon sa pananalangin. Dahil mismo si Jesus, pinakitaan niya tayo ng halimbawa na lagi siyang nagpe-pray, no? So, umikot ang kanyang buhay sa panalangin at ang kanyang ministry sa tinatawag na prayer, no? Bibigyan ko kayo ng mga kaunting halimbawa. Sa Luke 3:21, bago siya bautismuhan sa tubig, nag-pray muna siya. Lagay niyo na lang yan, no? Isulat niyo na lang para basahin niyo lang sa bahay. Luke 3:21, no? So, alam natin na binautismuhan siya ni Juan Bautista. Pero kung mababasa niyo po sa Luke 3:21, no? na siya ay, ayan, nakalagay diyan. At nang mabautismo din si Jesus ay siya'y nanalangin. Nanalangin pa siya na siya'y binabautismuhan ni Juan Bautista, no? O ano pa? Mark 1:35, no? Ang sabi sa Mark 1:35, habit na niya na madaling araw, bumabangon siya upang mag-pray. Kung hindi pa kayo nakapag-pray ng madaling araw, subukan yung manalangin ng madaling araw. No? Bakit napakaganda pong mag-pray ng madaling araw? Napakatahimik. No? Yan po ang ginagawa ko every morning. 4:00 pa lang na madaling araw. Minsan 5:00, bumabangon ako at nananalangin sa Diyos. Napakasarap ng ganong oras, no? Na ako at ang Diyos lang ang nagkakaroon ng komunikasyon, tahimik, natutulog yung mister ko, no? Minsan nagigising siya pag siguro nagigising siya, no? Nagsi-CR. No? Pero praise God, no? Salamat sa Diyos, napakaganda ng ganong karanasan. Na nananalangin po tayo. Si Jesus, ginawa po niya yan. Madalas mababasa niyo sa Biblia, isa na po dyan yung verse 35 ng Mark 1, na ang ating Panginoon Jesucristo ay bumabangon ng madaling araw at nananalangin. Sabi nga sa Luke 5:16, madalas na humihiwalay siya sa mga alagad. No? Pagka hinanap siya ng mga alagad, asa si Jesus? Ba't nawala? Madaling araw pa lang, asan siya? Alam na nila, hindi na nila hinahanap. Doon siya pumaparoon sa malayong lugar, minsan sa ilalim ng puno, sa ibabaw ng upuan niya ay malaking bato at nananalangin sa Ama. No? So, alam naman natin na si Jesucristo ay walang sariling tahanan nang siya'y narito sa lupa, na ang kanyang unan ay bato, no? Ang kanyang bubungan ay langit, no? So, yun ang ginagawa ng Panginoon, humihiwalay siya sa mga alagad upang kausapin ang Ama, upang manalangin, no? Praise God. Napakaganda, no? Kung kayo may mga panahon na may pinagdadaanan, may mga problema, may mga pangangailangan, may mga bigatin dito, no? Minsan wala kayong mapagsabihan. Diba? No? Kaya yung ang bigat-bigat na dito, wala kang mapagsabihan. Pag may problema ka, lumabas ka ng bahay. O kaya naman sa iyong kwarto, kausapin mo ang Diyos. Pinakamagandang bagay, mararanasan mo yung comfort ng Lord. Mararanasan mo yung
yung, yung pangungusap ng Panginoon. Di ba kanina kinanta yun, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, no? Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Minsan nangyayari yun sa prayer eh. Yung hindi ka pinagkukulang ng Diyos ng kanyang kabanalan, hindi ka pinagkukulang ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kalakasan. Binibigay niya yun when we pray. Kaya nga, pagka isang tao lagi nananalangin sa Diyos, anuman pinagdadaan niya, magiging malakas siya. Hindi mo makikitang lulugo-lugo. Hindi mo makikitang parang namatayan, no? Praise God, no? So, napakaganda po. Isa pa, Luke 6:12-13, before he start a ministry at pumili ng disciple, kung mababasa po niyo dyan, he spent a night in prayer. Nag-google siya ng malaking oras sa pananalangin bago siya magsimula ng ministry, bago siya pumili ng kanyang mga alagad. So, pinagpe-pray niyo yun, no? So, marahil kaya kayo narito dahil pinag-pray niyo yan, diniscern niyo yan. Hindi kayo narito dahil wala lang, no? Kundi kayo ay nasa na maggamit niya, no? At alam ko na lahat tayo pinag-pray yan. Kaya tayo ay narito bilang mga leaders ng church, no? At panguli, sa Matthew 26:36, before he came to the cross, bago niya dalhin yung malaking krus, no? Bago niya buhatin ang malaking krus, bago siya mapako sa krus, siya po'y nanalangin, no? Okay. Paano kaya nag-pray si Jesus nung bago siya ipako sa krus? Kasi alam niyang ipapako siya sa krus eh. Alam niyang mamamatay siya sa krus eh. Paano kaya siya mag-pray? No? Ganun kaya? No? Di ba? Minsan pag nagpe-pray kayo, nakakatulog kayo, ganun, aanto kayo, pero alam ko hindi ganun si Jesus na mag-pray. Kasi alam niyang mamamatay siya eh. Alam niyang mahirap yung pagdadaanan niya. Di ba nanalangin pa nga siya sa Ama? Ama, hanggat maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Yun ang sabi ng Panginoon. Yung para may temptation sa kanya na, huwag ko na lang sanang maranasan to. Kasi, ikaw, halimbawa ikaw, Pastor Paul, kung alam mo na bukas papako ka sa krus, ano kaya ang feeling mo? Di ba? Makakatulog ka kaya? Siguro baka hindi ka makatulog, ano? Brother Jomar, ikaw, makakatulog ka kaya? No? Parang hirap eh. Hindi ka siguro makakatulog eh. Si Jesucristo nasa laman din ng oras na yon, kagaya din natin. Pwede siyang mag-back out. Pero inisip niya yun, paano kung mag-back out ako? Yung mga taong ito, paano sila maliligtas? Yun ang inisip ng Panginoong Jesus. Paano tayo, kung mamatay tayo, tuloy-tuloy ang ating kaluluwa sa impyerno. Pero inisip muna yun ng Panginoon bago siya magdesisyon. Alam nyo, ang hirap noon. Pero ang sabi niya, Lord, Ama, sana hanggat maaari, lampasan ako ng sarong ito na hindi niya maranasan yung hirap na yun. Pero ano sabi niya, wag ang ibig ko. Kasi may ibig pa rin siya, nasa laman siya. Tama? Kundi ang ibig mo, yun pa rin po ang masunod. Kaya tong si Jesus Christ, obedient siya sa Father, sa Ama. Alam niya na bakit hindi mararanasan niya. Hirap, pasakit. Pero, kinaya niya. Kakayanin ko to, Panginoon. Kakayanin ko to, Ama. No? Kaya kinaya niya. Tayo, pag dumadating sa atin yung crisis, kakayanin mo? Pero hindi pa naman tayo nagbubuhat ng krus. Na literal na krus. May iba sa inyo, may mga binubuhat na krus. May mga spiritual cross na binubuhat ngayon. Problema sa pamilya, problema sa pera, ano pa? Problema sa negosyo, sa trabaho. Pero si Jesus, ang problema niya,
Ang problema yan sa oras na ito, Lord, tulungan mo ako, Ama, tulungan mo ako na huwag tumanggi ang aking sariling laman, kundi maganap ko ang dapat kong gampanan na ako maging tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Okay, anong sabi sa Bible? Luke 22, verse 44, sa tindi ng kanyang prayer. Sige nga, paki-pause, Shane. No? Luke 22:44, ang sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila, Luke 22. Lucas 22, talatang 44. Ang sabi sa Luke 22, verse 44, sabi diyan, yan, andyan na ba? Yan, sa kanyang matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim. Tingnan niyo, ang prayer ni Lord Jesus ng oras na yon, no, nandun siya sa Garden of Gethsemane. Doon siya nananalangin. Siguro hindi siya makatulog kasi alam niya, andyan na, dadamputin na siya. Alam na niya na ito yung magkakanulo sa kanya. Ang dami niyang iniisip. Pagkakanulo siya ng kanyang isang alagad na pinaglingkuran, inibig, inaralan. Diba? Sino nagkanulo sa kanya? Si Judas Iscariote. Minahal niya si Judas. Pinaglingkuran niya. Inaralan niya. Sinubuan niya ng tinapay. Pero ito, pagkakanulo siya. Iniisip niya yung mangyayari sa kanya sa krus. Pero ang masakit sa kanya, yung magkakanulo sa kanya, yung taong minahal niya. Naunawaan po ba natin? So, anong sabi? Matinding paghihirap ay nanalangin siya ng higit na taimtim. Kaya nanalangin siya ng taimtim. At sa kanyang pananalangin, ang sabi diyan, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. Meron na ba sa inyo na nakapag-pray na tumutulo sa inyong luha ay may dugo na? Hello? Narinig ko yan eh. May isang Kristiyano nagtanong sa doktor, sa medisina, no? Doktor, sabi niya, posible ba na isang tao ay manalangin na may dugo, na may halong dugo, yung kanyang luha? Posible ba? Pero dito, may nakaranas na ba ng ganyan? Sa inyong pagpe-pray, dugo na yung pumatak sa luha mo. Wala pa naman. Sabi ng doktor sa kanya, posible. Tingnan, sensya na, na nagsabi, possible. Bakit? Possible daw na pumatak sa luha ng isang tao na nananalangin ay isang dugo kapag daw ang nararamdaman niya ay napakabigat at halos mamamatay na siya. Tama? So, ibig sabihin doon sa Garden of Gethsemane, may battle eh. Binatil ng Lord yung kanyang flesh eh. Parang nakinikinita na niya, parang kakayanin ko ba to? Dahil bakit? Nasaan niyo siyang tao eh. Ano sabi sa Book of Philippians? Hinubad niya nang siya pumunta dito sa lupa. Hinubad niya ang kanyang, Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Tama? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, pwede siyang matempt. Pwede niyang suwayin ng Ama. Dahil hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga kung isipin natin, hindi ko kaya na pagtagumpayan yung mga ganitong problema, tukso. Kasi tao lang ako eh. No, hindi dapat sabihin natin yun. Kasi si Jesus, nasa anyong tao rin siya. Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. No, pero tiniis niya yun, binatil niya yun. At nakita, nang siya'y nagpe-pray, yung attitude ng puso niya. Ano ba yung attitude ng puso niya? Yung puso niya, na kung saan, mas pinili pa rin niya, yung huwag siyang mahirapan, kundi mas pinili pa niya, yung pag-ibig sa mga taong makasalanan. Yun eh. Inibig niya tayo, sabi sa Romans 8, inibig niya tayo kailan? Nang tayo ay kaibig-ibig ba? Hindi.
Nang tayo ay makasalanan pa. Inibig tayo ng Panginoon. Namatay siya sa krus para sa atin. So, nakita din yung attitude ng puso niya, yung attitude ng isip niya. No? So, bawat prayer ay may different character na ipinakita ang ating Panginoon. No? So, ito yung mga panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Ano yung mga tatlong panalangin to ni Jesus nang nasa krus siya? Number 1, Luke 23:34. Ito na yan. Luke 23:34. Basahin natin. Lahat po tayo. 1, 2, 3. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi na nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Father, forgive them, for they don't know what they are doing. It is a prayer. Ito yung unang panalangin ni Jesus na binanggit niya nang nasa krus siya. Ang kausap niya yung kanyang ama, yung ating ama. Tama po ba? Ama din natin yun, di ba? Dahil ang ating ama na nasa langit, kausap ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. No? Okay. Kung tayo po'y nasaktan, when we hurt, kung tayo po'y nasaktan, nilait, nilatigo, hinagupit, dinuraan, hinampas, binunutan ng balbas, no? Pinagbuhat ng mabigat na krus, ano pwedeng lumabas sa bibig mo? Ano yung pwedeng lumabas sa bibig mo? Ang lalabas sa bibig natin ay yung talagang laman ng ating puso. Tignan nyo yung mga tao na nakikipag-away sa daan, road rage, no? Bakit sila nakapagsasalita ng hindi maganda doon sa kapwa nila? Kasi yun ang laman ng puso nila eh. Pero hindi man sila nagasgas, ang nagasgas lang yung sasakyan nila. Hello? Hindi naman sila nasugatan. Pero si Jesus, ano ginawa sa kanya bago siya ipako sa krus? Yung mga bagay na makikita natin na sasabihin natin, pwede na niya sabihin sa mga anghel, bumaba nga kayo dito at tulungan niyo ako na parusahan itong mga taong itong umapi sa akin. Pero hindi ginawa ni Jesus yun. Dahil iniisip niya, naku, pag ginawa ko ito, no, wala sa kanya yun. Kundi siya'y punong-puno ng pag-ibig, pagpapatawad. No? So, kahit siya'y nasasaktan, kahit naranasan niya yung ganong hirap, yung ganong pasakit, no? Anong sabi? Sabi sa Bible, sa Old Testament, hindi nagmukhang tao ang Panginoong Jesus na siya ay bago ipako sa krus. Mukhang hayop siya. Hindi na makilala yung mukha niya dahil sa bugbog, dahil sa ginawang paghagupit ng mga taong naghagupit sa kanya. Pero ang lumabas pa rin sa puso niya, itong laman ng puso niya kasi. Kahit nasaktan na siya, ang lumabas sa puso niya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Tayo pa rin ang inisip ng Diyos. Tayo pa rin ang inisip ni Jesus. Pinakita dito na si Jesucristo ang great mediator, intercessor, na alam niya, kung gagantihan tayo ng Diyos, patay tayo. Wala tayong kalaban-laban sa Diyos. Isang pitik lang ng Diyos sa atin, wala na tayo, pwede tayong lumubog dito sa lupa ngayon. Tama? Pero hindi nagiganti ang Panginoon, kundi ang sabi pa rin niya, patawarin mo yung mga taong ito. Yung dumura sa mukha ko, Lord, forgive them. Yung sumabunot sa buhok ko, forgive them, Lord. Yung humagupit ng 39 stripes sa likod ko, na yung may pangawil yung kanilang panghagupit, na pag hinila nila, tanga yung aking balat, forgive them, Lord. Hello? Naunawaan nyo? Ganong hirap yung abot, yung ginawa ng ating Panginoon. Walang tao siguro na naroon na mag-e-expect
Ito pang lalabas sa bibig ng Panginoon. Nung oras na yon, nasabihin, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman na kalang ginagawa. Minsan tayo nasaktan lang tayo May tao lang nanakit sa atin ng bibig lang Nagsalita lang ng masama sa atin. Ano ginagawa natin? Mas mataas pa yung bibig natin, yung boses natin, kaysa sa tao na yun. Diba? Nasasaktan tayo, gumaganti agad tayo ng salita. Pag nagsalita siya ng masama, mas tinitiyak mo na mas masama pa yung salitang lalabas sa bibig mo. Tama? Guilty tayo dyan. Tama? Tama? Ako nga nung nire-review ko to, nung ginagawa ko to, naiyak ako Kasi ako, halimbawa may pagtatalo kami ng anak ko. Alam nyo, minsan, guilty ako Kasi nanay ako Dapat mas malakas ang boses ko sa kanya. Hello? Di ba? Tama? Di ba ganun tayo mga nanay? Pero nang nabasa ko to, nahiya ako sa sarili ko. Naunawa natin? Di ba? Praise God. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon, wala talaga siyang katulad. Sino mang mabait na nanay, sino mang mabait na tatay, sino mang mabait na anak, hindi maikukumpara itong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Pero, He is in pain. He was dying. Mamamatay na siya. Hirap pa siya. Hirap na siyang magsalita. Hindi na siya makahinga. Siyempre, pag nasa mataas kang lugar at ikaw ay punong-puno ng sugat, ikaw ay binutasan pa dito sa tagiliran, paano ka makapagsasalita? Pero nagsabi pa siya, nanalangin pa siya, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tama? Naunawaan yun? Alam nyo, kung iisipan lang natin at lagi nating tatandaan yung ginawa ni Jesus sa krus, lalo niyo siyang mamahalin Nakita nyo? No? Tapos ganito pa tayo sa kanya, tatamad-tamad pa tayo. Di ba? Yung iba ayaw mag-fasting. Yung mga Katoliko nga, sa oras na ito, nagpa-fasting sila, di ba? Hindi sila kumakain ng karne. Naunawaan natin, pero mga kapatid, tinan po ninyo, makikita ninyo, kung lagi lang natin tatandaan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, lalo nyo siyang mamahalin. Lalo nyo siyang pipiliin lagi araw-araw. Lagi nyo siyang uunahin. Amen? No? Tayo, minsan may nakita tayo nahihirapan na sa daan, may mga taong nahihirapan na. Ano ginagawa mo natin pag nakita natin yung isang tao na subsob sa daan? Tinatawanan pa natin. Di ba? O hiningitian pa natin, pero si Jesus Christ, yun ang ginawa ng mga tao noon, nahihirapan na si Jesus sa krus, yung mga tao nasa baba niya, tumatawa pa sa kanya, pinaglalaruan pa siya, So, malupit yung mga tao, pero si Jesus Christ, punong-puno pa rin ng compassion, ng pag-ibig. So, kung makikita natin, siya ang pinaka-most merciful at saka most gracious person in the Bible or in the whole world, So, pinakita yan ni Jesus sa maraming pagkakataon na siya ay isang merciful, maawain, mahabagin, pangalawa, sige. Tandaan po natin na pangalawang salita, prayer ni Jesus sa krus ay Matthew 27:46. Matthew 27:46. Ang sabi diyan, sige basahin uli natin. 1, 2, 3. Nang mag-aalas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas. Eli, Eli, lema sabachthani, nang ibig sabihin ay, Diyos ko,
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ito naman, pangalawa, prayer na naman. Kasi pagpatungkol sa Ama, prayer yun eh. Panalangin niya yun eh. Panalangin ng puso niya yun. Malapit na siyang mamatay dito. No? Biruin niyo, naghihingalo na siya marahil sa krus, pero nanalangin pa rin siya sa Panginoon, Lord, Diyos ko, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi, galit dito si Jesus sa panalangin niya ito, hindi siya nagalit sa Ama. Pero dito, in-express niya ito ay isang powerful cry. Ito ay isang iyak. No? Cry of abandonment. Para bang papiling niya, inabandon na siya eh. Dahil nasa laman nga siya eh. Diba? Piling niya na ina-abandon na siya, pinabayaan siya. No? So, ito po yung expression ng isang taong nag-iisa. Biro mo, nasa krus ka, hirap na hirap. Tapos yung makikita mo yung mga taong nasa ilalim, nasa ibaba, tawa pa ng tawa, pinaglalaroan pa yung damit mo, nagsusugal pa sila doon. May mga kumukutya pa sa kanya, kung ikaw nga'y anak ng Diyos, bumaba ka dyan. Yung nasa dalawang tabi niya, yung isa doon, kinukutya siya, iligtas mo yung sarili at kami rin naman. Kung totoo kang Diyos. Diba? Ang bigat nun. Pero ang tanong, pinabayaan ba talaga siya ng Ama? Pinabayaan ba talaga siya ng Ama? Taas ang kamay, nagsabing pinabayaan siya ng Ama. Taas niyo ang kamay niyo. Taas nga po ang kamay, nagsabing pinabayaan siya ng Ama. Taas ang kamay. 1, 2, 3. Wala nagtaas. Pinabayaan talaga siya. Yun na totoo. Pinabayaan talaga siya. Hindi naman yan sasabihin ni Jesus kung hindi totoo eh. Pero sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung first time na naputol yung relationship ni Jesus sa kanyang Father. Temporarily. Pinabayaan talaga siya. Bakit? Dahil sa oras na yun, karga-karga ni Jesus. Dala-dala niya ang lahat ng kasalanan ng tao. Dahil kinakailangan dalhin niya ito sa krus ng Kalbaryo bago tayo mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. No? Temporarily, nagdama niya, na-separate siya sa Father, sa presensya ng Diyos. Dahil dala niya yung kasalanan natin at alam natin na kailanman hindi pwedeng makasama ng Diyos ang makasalanang tao. Dahil God is holy. Tama po? Kaya nung oras na ito, nandala-dala niya ang ating mga kasalanan, lumayo muna ang Diyos sa Kanya. Ang Diyos Ama sa Kanya. Kaya nga nung oras na ito, piling ng Panginoon, alam niya, nag-iisa ako. Amen? Nakakita na ba kayo ng isang bata? Isang bata, si Chichi. Namasyal si Romelyn at saka yung daddy niya sa SM o sa SM Pampanga, malayo yun. Tapos nawala siya. Hindi niya makita yung mami at daddy niya. Wala siyang pera. Wala siyang baon. Ano pa? Wala siyang kakilala. Di po ba't iiyak yan? Matatakot yan? Kasi alam niya na nag-iisa siya. Ganon din ang naramdaman ni Jesus na nag-iisa siya. Father, forgive, Ama, patawarin mo sila. Pagkatapos, pangalawa, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dahil oras na ito, alam ng Panginoon, alam ni Jesus, talagang pababayaan siya ng kanyang Ama, temporarily. Because, dala niya ang lahat ng ating kasalanan upang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga sala. Alam nyo, sa Old Testament pa lang, kung makikita natin yung kadakilaan ng kamatayan ni Jesus sa krus, sa Old Testament pa lang, hinulan na ito.
sa Psalm 22, buong chapter ng Psalm 22. Pero sa Psalm 22, no, makikita natin, basahin na lang sa inyong bahay, makikita nyo dito yung hula. Pag sinabing hula, hindi pa nangyayari, mangyayari pa lang. No? Old Testament, no, sabi dito, ayan, sabi sa verse 1 ng Psalm 22, mga awit 22, talatang 1, paki-plus, Psalm 22 verse 1, sabi dito sa Bible ko, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? No? Ayan, Psalm 22 verse 1, nasulat dyan. Yung mismo yung sasabihin ng Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? At kung babasahin yung Psalm 22, lahat ng mangyayari kay Jesus sa krus, nandyan. Nandyan pa yung pinagsugulan ng kanyang mga damit. No? Basahin nyo na lang po sa bahay nyo, Psalm 22. Kaya nga, sa krus naman si Jesus, kasi hinula na sa Old Testament pa lang eh. Alam niyo po ba yung pagitan nito? Almost 1,000 years ago, bago si Jesus mampako sa krus, nasulat na yung mangyayari sa kanya. Nasa Psalm 22. Kaya sino magsasabi, hindi totoo ang Biblia? Nasulat na nga yung mangyayari sa kanya. 1,000 years bago mamatay si Jesus sa krus, nalaman na kung anong mangyayari sa kanya. No? Kaya si Jesucristo na ating Panginoon, makikita natin, talagang tunay, no? Na hindi siya pinilit ng Ama para mamatay sa krus, kundi nag-volunteer siya. Alam ng Diyos na magkakasala ang mga tao. At alam ng Diyos, gumawa sila ng solusyon para magkaroon tayo ng kabayaran ng ating mga kasalanan. Nag-volunteer si Jesus na siya ang padala dito sa lupa. Hindi angel, hindi si Angel Gabriel, hindi si Angel Michael, kundi mismo ang anak ng Diyos ang pinadala dito sa lupa upang tumubos ng ating mga sala. Bakit dapat sa krus? Bakit dapat? Kasi kaya nga yung Old Testament, sabi ko nga sa inyo, dapat babasahin din natin yung Old Testament. Nakikita natin sa Old Testament yung mangyayari sa New Testament. Di ba nung unang panahon, para patawarin ka sa kasalanan, ano ginagawa nun? Nag-aalay sila ng hayop. Yung dugo, pinapatay, at yung dugo ay winiwisik sa templo para magkaroon sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. So taon-taon ginagawa nila yon, yung pag-aalay, no? Pag-aalay ng dugo ng hayop para sa kanilang mga kasalanan. Pero nang dumating si Jesus, doon pa lang hindi pa siya nagsisimula sa ministry, anong sigaw ni John the Baptist? Anong sigaw ni John the Baptist? Nung siya ay nag-evangelize, ano sabi ni John the Baptist? Hindi niya kilala pa si Jesus, hindi pa sila nag-meet. Pero ang sigaw ni John the Baptist, Behold, the Son of God, who taketh away the sin of the world. Tingnan nyo, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So, si Jesucristo ang huling offering. Siya ang huling alay. Yung dugo niya. Ano sabi sa Bible? Sa Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, Hebrews 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya si Jesus ang tumubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen? At panghuli, Luke 23:46. Ito na yung huling prayer ni Jesus. Luke 23:46. Sige. Basahin uli natin lahat tayo. 1, 2, 3. Sumigaw si Jesus ng malakas, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pagkasabi nito,
nalagot ang kanyang hininga. So, ito po isang powerful statement, no? Statement of trust, statement of surrender to the Father. Alam na niyang mamamatay na siya. So, doon niya nilakas yung boses niya, na sinabi niya sa Ama, ito isang panalangin, Ama! Sa kamay mo'y inahabilin ko, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. So ito ay panalangin ng punong-puno ng pagtitiwala, pagsuko sa Ama. Complete dependence and unwavering faith in God's care. Na alam ko, di ba sabi niya, bago sabihin yung it is finished, naganap na, natapos niya, alam niya na, naganap na niya yung mission niya. No? Kaya pagtapos noon, nang siya'y mamamatay na, sinabi niya, Ama, pinagkakatiwala ko na sa iyo ang aking espiritu. Praise God. No? Mga kapatid, napakahalaga nito. Na inahabilin natin lagi sa Diyos ang ating buhay. No? Ang nakakatakot na bagay ay yung mamatay isang tao na wala siya sa kamay ng Diyos. Kaya nga kung meron kayo alam na mamamatay na, para maging sure kayo na siya ay nasa Panginoon, patanggapin niyo uli sa Diyos. No? Habang nakapagsasalita pa siya o kaya may isipan pa siya, tatanggapin mo. Ako, nagkaroon ako ng kapayapaan nang mamatay ang nanay ko. Kasi bago siya mamatay, sabihin ko sa inyo, nung kaya ako luwas noon, yung mga kapatid ko, lagi ako sinasabi sa akin, Pastora, si nanay, laging may nakikita, natatakot pag di ba, pag gising siya, natatakot siya, may nakikita, hindi namin alam kung ano. No? Kahit na siya nailapit na namin sa Diyos, no? Dahil nga, syempre, kaya nga sabi ko, kahit na gabi na, lumuwas kami ng asawa ko, nang alam ko malapit na siyang mawala. Tapos, salamat sa Panginoon, nung napag-pray po namin siya nung gabi, pinatanggap ko uli siya sa Panginoon, nag-pray uli kami, nung gabi na yon. Alam niyo, kinabukasan, bago siya mamatay, ang payapa na niya. Wala na siyang kibo, tahimik siya, wala siyang nakikita, at hindi na siya natatakot. No? Kaya nagkaroon ako ng kapayapaan. No? Dahil nag-pray kami, tapos inihabilin ko sa Diyos ang kanyang kaluluwa. Pwedeng kayo ang gumawa nun. Kung hindi na kaya ng ano nyo. Pero mas maganda, kung meron pa siyang isipan, panalangin, pag-pray nyo sila sa Panginoon at patanggapin nyo sila sa Panginoon. No? Napakahirap na mamatay isang tao na lalo na mahal mo sa buhay na hindi mo alam kung ligtas siya o hindi. No? Pero buti sana kung naglilingkod talaga siya sa ating Panginoon at talagang Kristiyano na talaga siya. Pero kung hindi nyo tiyak na nasa kanyang Panginoon, mas maganda na pag-pray nyo siya, patanggapin nyo sila sa Panginoon at ihabilin nyo sa Panginoon ang kanilang kaluluwa. No? Tandaan po natin, itong pinakamahalaga sa buhay natin. Lahat tayo lilipas dito, mawawala dito. Tama? Kaya dapat ang pinaghahandaan natin yung ating kaluluwa. Ang kalalagyan ng ating kaluluwa. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito tatagal. Pero pinakamahalaga na inihabilin natin sa Diyos ang ating kaluluwa. Kung wala ka pang peace sa Diyos, wala kang pangkapayapaan sa Diyos, hindi mo tiyak kung ligtas ka, kung mawala ka man dito, dapat makatiyak ka na ngayon. Ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya at nagpapatuloy sa Kanya at nakikinig, sumusunod sa Kanyang salita, meron tayong peace of mind. Kaya dapat habang buhay tayo, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Tama? No? Kung hindi mo pa alam, kung wala ka pang talagang kapayapaan, nagdududa ka pa rin. Ano ba ako? Ligtas ba ako pag namatay ako? Kung ganun ka, nagdududa ka pa rin, dapat huwag kang magduda.
Dapat tiyak ka sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na kung ano man mangyari sa'yo, mawala ka man dito, ligtas ka. Na ang kanyang kaluluwa ay sa Panginoon mapupunta. No? Kung hindi ka tiyak sa umagang ito, isuko mo ang buhay mo sa Diyos. No? Walang kasiguruhan sa mundong ito. Pero isang bagay lang may kasiguruhan, kung ating mga buhay, kung ating mga puso, kung ating mga kaluluwa ay nakalagak sa Kanya. Amen? Amen? Praise the Lord.